Kabilang Dako. Magandang araw sa inyong lahat, lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Isa po ako sa pinakamatagal nyo ng taga-subaybay. Simula pa lang sa Kwentong Takip Silim Channel. Gusto ko lang pong ibahagi yung mga karanasan ko noong 10 taong gulang pa lang ako. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Paul. 10 taong gulang pa lang po ako nang umalis kami ni Mama sa Maynila. At napatigil ako sa pag-aaral. Palagi kasi kaming sinasaktan ni Papa lalo na kapag umuwi siyang lasing. Nauwi pa sa puntong yung babae niya, dinala niya sa bahay namin, kahit na andoon din kami ni Mama. Gabi-gabing umiiyak si Mama sa kwarto pero parang walang pakialam si Papa. Tapos patuloy lang siya sa pakikipagharutan sa babae niya. Sobrang napuno na po si Mama noon, kaya nagdesisyon na rin siya sa wakas na iwan si Papa. Isinama niya akong umuwi sa probinsya kung saan siya lumaki. Sa isang probinsya sa Mindanao po kami nagpunta. Hindi ko po sasabihin ang eksaktong lugar dahil ayaw ko pong maapektuhan ang mga taga doon na hindi nakakaalam sa kwentong ito. Basta isa po yung liblib na lugar kung saan marami pong bundok. Kahit na hindi ko po talaga gustong umalis noon at ayaw ko rin pong iwan si Papa, ay isinama pa rin ako ni Mama. Bata pa naman kasi ako noon para maintindihan ang lahat ng nangyayari sa pamilya namin. Sa isang maliit na kubong nakatayo po doon sa lupang pagmamayari ng lola ko sa ilalim ng isang maliit lang namang bundok, kami unang tumuloy noon. Tandang-tanda ko pa pong yung kubong yun halos gawa lang talaga sa kawayan. Hindi naman po yun ganong kalakihan pero ayos na rin kung tutusin. May palaspas na nakasabit sa pintuan ng kubo nung dumating kami doon. Tapos yung mga bintana at pinto, gawa lang din po sa kahoy. May maliit din pong kwarto yun sa loob na tama lang para sa amin ni Mama. Tapos natatandaan ko pong may silong yun kung saan kalaunan po ay nag-alaga si Mama ng manok. Tahimik naman po sa probinsya. Wala kang maririnig na ingay ng sasakyan. Tapos malaki yung mga puno at puro talahib pa yung mga nakapaligid sa amin. Hindi katulad sa Maynila na puro polusyon po dahil sa napakaraming sasakyan. Tapos halos wala ng mga halaman sa paligid dahil tadtad na ng napakaraming building. Dito po sa probinsya, magkakalayo yung mga bahay, tapos madalang lang din kung lumabas yung mga nakatira doon. Pero may isang bagay lang talaga akong medyo ipinagtataka simula po nung dumating kami ni Mama doon. Napansin ko po kasi na parang ang wiwirdo ng mga kapitbahay namin. Ang naisip ko naman po noon baka naninibago lang ako dahil nga laking Maynila po ako. Kaya lang si Mama, nagsimula na rin pong magbago. Parang bigla na lang po siyang naging balisa palagi. Bigla po siyang naging mahigpit sa akin, hindi katulad noon na hinahayaan lang niya ako sa mga gusto kong gawin. May mga iniuutos din po siya sa akin na hindi niya naman ipinagagawa nung sa Maynila pa kami nakatira. Paul, bago mag-alas 5, isarado mo na yung mga bintana at pinto. Po? Bakit naman po umaang aga naman?
Basta, isarado mo ng maaga, sa katigil-tigilan mo na yung ugali mong magpagala-gala sa labas kapag gabi. Naiintindihan mo? Opo. Nagtataka man po ako sa biglang pagbabago ni Mama. Sinunod ko na lang po siya noong mga unang araw. Iniisip ko rin po kasi noon na baka ayaw niya lang akong umalis sa tabi niya. O baka nalulungkot siya kapag mag-isa siya. Ma, ganun ba talaga yung mga tao dito? Hindi namamansin? Mga suplado't suplada? Buti pa si Jose, mabait sa akin. Isang araw po ay hindi ko napigilang magtanong kay Mama habang nagluluto siya ng pananghalian namin. Para naman pong biglang nagulat si Mama, tapos nilingon niya ako ng mabilis. Sino Jose? Si Jose po, Ma, bago kong kaibigan, taga doon daw siya sa kabilang dako ng bundok. Ano? Bakit ka nakikipaglaro doon, ha? Di ba sinabi kong huwag kang magpalabas-labas ng bahay? Bakit ba napakatigas ng ulo mo, ha, Paul? Bakit naman po kayo nagagalit, Ma? Nakikipaglaro lang naman ako, ha. Tsaka siya lang naman po yung pumapansin sa akin, eh. Basta tigilan mo yung kakalabas ng bahay. Huwag kang makikipaglaro sa batang yun. Naiintindihan mo ba ako, ha, Paul? Pero Mama, huwag ka nang magsalita pa. Sumunod ka na lang sa utos ko, anak. Unawain mo din naman ako dahil para din naman sa'yo itong sinasabi ko. Huwag nang matigas ang ulo mo. Opo, Mama. Sorry po. Labag man po sa loob ko na iwasan si Jose noon. Sinunod ko na lang ang utos ni Mama. Nang minsan nga pong sunduin ako ni Jose sa bahay para ayain akong maglaro, narinig ko si Mama na pinaalis siya at sinabing may ginagawa raw ako. Kahit ang totoo, wala naman. Nakilala ko si Jose nang minsan po maglaro ako sa bukid. Mabait naman po siya sa akin, saka wala naman siyang ginagawang masama. Kaya talagang nagtataka po ako kung bakit ayaw sa kanya ni Mama. Parang may mali talaga kay Mama. Habang lumilipas kasi ang mga araw na nandoon kami, para po siyang lalong nagiging balisa at naghihigpit sa akin. Ako naman itong matigas ang ulo. Noong medyo nainis na ako, palagi ko na pong sinusuway ang utos niya. Bata pa rin naman po kasi ako noon, kaya't hindi ko maiwasang suwayin paminsan-minsan sa inuutos ni Mama. Sabihin na nating hindi nga ako nagpapagabi, pero palagi pa rin akong tumatakas para maglakwatsa kahit na mag-isa lang ako. Hanggang sa isang gabi. Nasa kusina ako ng bahay namin. Nagsasalansan na kasi ako ng mga hinugasan kong pinggan nang mapansin kong maraming tao sa bundok. Tanaw ko po kasi ang labasan dahil pinagtagpi-tagping kawayan lang naman po yung nakaharang doon sa may lababo namin. Saka may mga dala po kasing sulu yung mga taong nakita kong naglalakad doon sa may bundok. Mama? Ma? Tignan mo yun, ang dami pong tao sa may bundok. Bigla pong napatigil si Mama sa pagtutupi ng damit noon at tinanaw yung mga tao. Diyos ko po, mukhang may pulong sila ngayon. Paul, bilisan mo dyan at maghagis ka ng asin sa mga bintana at pinto. Aligaga pa nga po si Mama nang sabihin niya yun. Bakit po, Ma? Ano pong pulong yung sinasabi niyo? Huwag ka nang maraming tanong dyan. Bilisan mo na lang, bata ka. Nakasimangot pa po ako habang sinusunod ang utos ni Mama. Dumaloy na naman kasi sa katawan ko ang sakit kong katamaran. Katatapos ko lang po kasing magugas noon
tapos uutusan na naman ako. Bubulong-bulong pa nga ako habang naglalagay ng asin sa may bintana. Napapaisip din ako kung ano ba kasi yung pulong na sinasabi ni Mama? Saan ba kasi pupunta yung mga taong nakita ko? Mahimbing naman po kaming nakatulog ng gabing yun. Pero nung mga bandang hating gabi na, nalimpungatan po ako sa ingay na nanggagaling sa labas. Kakaiba po talaga yung tunog eh. Hindi ko maipaliwanag. Pero parang nakakarinig ako ng huni at tunog ng iba't ibang hayop. Bigla rin pong nag-ingay yung mga manok ni Mama sa silong namin. Na-curious na naman po ako noon. Sinilip ko sa maliit na siwang ng bintana ng kwarto namin kung ano bang meron sa labas dahil sa ingay na narinig ko. Pero parang natuyuan po ako ng laway sa mga nakita ko doon. Bigla pong nagtayuan ang mga balahibo ko. Sa maniwala po kayo't sa hindi, may nakita kong mga malalaking nilalang sa labas na nababalutan ng maiitim na balahibo. Nakalabas pa ang mga dila nila habang naglalaway. Kita ko rin sa itaas yung mga malalaking nilalang na nagliliparan. Yung iba naman po, nakita kong nagpapalit pa lang ng anyo. Hindi ko talaga malilimutan noong may bigla na lang tumayo doon sa parte ng palayan na nasa harap mismo ng bahay namin. Mga ilang metro din naman po ang agwat ng lalaking bagong dating mula sa kubo namin. Pero kitang-kita ko pong bigla siyang tinubuan ng napakalaking pakpak sa likod niya habang naglalaway po siya ng malala. Kitang-kita ko pa pong ipinapahid niya yung sarili niyang laway sa katawan niya habang tinutubuan siya ng mga balahibo. Sigurado ako sa mga nakita ko, Sir Jupiter. Nasisinagan kasi sila ng liwanag ng buwan. Kaya kahit isipin kong namamalikmata lang po ako ng gabing yun hindi ko po magawang lokohin ang sarili ko. Aswang! Aswang yun! Mahina lang naman ang pagkakasabi ko noon. Pero nakita kong lumingon muna sa direksyon ng kubo namin yung lalaki. Nangangatog tuloy akong bumalik sa tabi ni Mama, tapos bigla po akong nagtalukbong ng kumot. Patuloy kong inisip ang mga nakita ko hanggang sa hindi ko po namalayang dinalaw na ako ng antok. Problemado po ako kinabukasan matapos kong makita yung mga aswang kagabi, Sir Jupiter. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin kay Mama yung mga nakita ko. Para naman po kasing napakahirap patunayan at paniwalaan nun. Mama? May aswang po ba sa lugar na to? Hindi ko rin po napigilan ang sarili kong magtanong kay Mama. Ano? Ano sinasabi mo, Paul? Gutom lang yan. Halika na, kumain ka na ng agahan. Ma, nakakita na po ako ng mga aswang kagabi. Nakita ko nga po yung mukha nung isa dun Ano ba, Paul? Tumigil ka na nga dyan sa sinasabi mo. Nananaginip ka lang nun. Hala, sige, kumain ka na dyan. Wala na po akong nagawa. Ayaw ho kasing maniwala ni Mama sa akin. Tapos parang iniiwasan niya pang pag-usapan namin yung nakita ko. Alam kong hindi kalokohan yung mga nakita ko, Sir Jupiter. At alam ko po kung sino yung mga aswang kagabi. Yung mga taga-kabilang dako po. Sila
yung nakita ko. Minsan na rin po kasi akong napadaan doon dahil sa paglalakwatsa ko. Hindi naman po ako niyayaya ni Jose pero ako yung nagpupumilit na pumunta sa kanila. Ilang beses na nga po akong pinagsabihan ni Jose na huwag daw akong dumayo sa kanila pero sadyang makulit lang talaga ako noon. Tanda ko pa nga yung mga mukha ng mga taong nakatira doon. Kaya kilala ko kung sino yung mga aswang na nakita kong nagpapalit anyo pa lang kagabi. Yung isa doon, si Mang Pensyo, tatay ni Jose. Pero ngayon alam ko na po ang dahilan kung bakit ganun na lang akong pagbawalan ni Jose na dumalaw sa kanila at kung bakit ayaw ni Mamang maging magkaibigan kami. Mama, si Jose po ba aswang din siya? Ano na naman yung sinasabi mo, Paul? Kaya po ba ayaw niyo akong papalapitin kay Jose? Hindi na po umimik si Mama sa tanong kong yun, Sir Jupiter. Doon pa lang po alam ko na kung ano talaga ang sagot. Hindi ko na po sinubukang tanungin pa ulit si Mama. Pagkatapos noon, simula po noon talagang umiwas na ako sa mga taga-kabilang dako. Pati na rin kay Jose. Hindi na nga po ako nagpapaabot ng hapon kapag lumalabas ako ng bahay para maglaro. Tutal, nagkaroon na rin naman po ako sa wakas ng mga bagong kaibigan na anak naman ng mga kapitbahay namin ni Mama. Nakahanap din po ako ng lugar kung saan ako nakawilihang umistambay tuwing tanghaling tapat. Doon po sa may ilog. Malapit lang din sa amin. Malamig po kasi doon, saka marami akong nakikitang ibon na nagpupunta doon para uminom ng tubig. Isang tanghali po naisipan kong magpunta doon dala yung bagong gawang tirador ko para manghuli ng ibon. Gagawin ko pong alaga. Uso kasi yun noong bata pa ako. Naupo ako sa may bato habang nag-aabang. Nang bigla na lang po akong may nakitang kakaibang bagay na biglang lumitaw sa ibabaw ng tubig. Bigla po akong napatayo nang mapagtanto ko kung ano yun. Ala, may buhaya pala rito. Hindi naman po ako natakot noon. Dahil yung buhayang nakita ko ay maliit lang at mukhang bata pa. Umiral na naman ang katigasan ng ulo ko noon, Sir Jupiter. Itinapat ko kasi yung tirador sa buhaya. Pagkatapos po, bigla ko yung tinira. Tuwang-tuwa pa nga ako nang makita kong tinamaan ko yun sa bandang mata. Hoy! Anong ginawa mo? Nanigas ako sa kinatatayuan ko nung bigla pong may nagsalita sa likuran ko. Natandaan ko kasi yung mukha ng lalaking sumaway sa akin. Siya yung aswang na nagpapalit anyo sa tapat ng bahay namin noon. Yung tatay ni Jose. Kumaripas ako ng takbo papunta sa kubo namin ni Mama. Nakita ko naman si Mama na nakatayo doon at parang inaabangan ako. Hoy, Paul! Saan ka ba galing na bata ka? Kanina pa kita hinahanap. Mama, sinaway ako nung taga-kabilang dako. Ano? Bakit? Anong ginawa mo? Kitang-kita ko po na biglang kinabahan si Mama. Namutla po siya at parang nanghina dahil napaupo sa bigla doon sa upuan naming kawayan na nakalagay sa tabi ng pintuan.
Tinirador ko lang naman po yung buhayang nakita ko sa may ilog eh. Lintik kang bata ka, alaga nila yun. Hindi ba ilang beses na kitang binili na huwag magpag-aalagala? Bakit ba hindi ka nakikinig, ha? Nakatanggap pa ako ng pingot sa tenga habang hila-hila ako ni Mama papasok sa loob ng kubo. Doon pa lang napaiyak na ako dahil alam ko na pong palo ang kasunod. Bilisan mo, mag-impake ka na at aalis tayo dito. Pero yun po ang sinabi ni Mama sa akin bigla. Hindi na po ako nagtanong kasi nga po may ideya na ako kung bakit po ganun na lang yung takot ni Mama. Sumunod na lang po ako agad sa kanya habang si Mama naman isinara yung pintuan. Habang nag-iimpake kami, biglang may kumatok sa labas ng pinto at tinawag si Mama. Teresa, buksan mo itong pinto, mag-usap tayo. Teresa! Nakita ko pong namutla si Mama noon at nanginginig na binuksan ang pinto ng kubo namin habang ako naman ay sumilip lang po mula sa loob ng kwarto. Nakadungaw lang po ako habang nakakapit doon sa hamba ng pintuan. Oh, ano ho yun, Kapensyo? Yang anak mo. Tinamaan ng tirador yung alaga ko. Pasensya na ho kayo. Hindi po kasi alam ni Paul. Bata pa ho kasi. Saka bago pa lang ho kami rito. Kaya pagpasensyahan nyo na ho sana. Parang nag-isip muna yung tatay ni Jose bago niya tinanguan si Mama. Sige. Palalagpasin ko to pero pagsabihan mo yung anak mo. Oo, maraming salamat ho. Nakita kong nagsialisa na yung mga taga-kabilang dako. Pero patuloy pa rin akong nangangatog habang nakasilip noon nang bigla na lang akong manigas sa kinatatayuan ko. Sino sinisilip mo dyan, bata? Napalingon ako sa bintana ng kwarto naming nakabukas pala at dumoble ang kaba ko nang makitang nakasilip doon si Mang Pensyo. Nakasilip siya mula doon sa may palayan at pangisi-ngisi pa ito na parang natutuwa po sa nakitang reaksyon ko. Agad naman akong tumakbo palabas ng kwarto dahil sa takot. Doon na po isiniwalat ni Mama sa akin ang lahat. Sinabi niya na yung mga taga-kabilang dako daw po ay matagal na nilang pinaghihinala ang mga aswang. Bata pa lang daw si Mama, hinala na nila yun. Pero wala naman daw pong kahit sino sa kanila ang nakakapagpatunay nun. Ayon pa raw po sa sabi-sabi, yung mga buhaya raw pong nakatira sa may ilog ay alaga raw po ng mga aswang. Ang mga buhaya raw po kasi isa sa mga hayop na kasundo ng mga nilalang na ito. Dahil pareho sila ng gustong kinakain. Ang sabi po ni Mama, huwag na huwag ko raw pong ipagsasabi kahit na kanino na nakita ko talagang nagpalit ng anyo si Mang Pensyo ng gabing yun. Huwag na huwag ko raw po silang babanggitin sa kahit na sino dahil baka balikan nila ako. Pero hindi naman daw po basta-basta nananakit ang mga taga-kabilang dako. Lalo na kung hindi rin sila pinakikialaman ng ibang tao.
Ang sabi ni Mama, mga hayop lang naman daw ang kinakain nila. Hindi naman daw po kahit kailan napabalita sa lugar nila na nanakit ng tao si Mang Pensyo. Kung minsan nga po ay namimigay pa raw sila ng mga gulay. O di kaya ay palay bilang pagpapakita raw po ng pakikipagkasundo nila sa mga tao. Talagang natakot lang po kami ni Mama kasi hindi naman daw po niya nakausap ang mga taga-kabilang dako kahit noong bata pa siya. Pinagbabawalan daw po siya ni Lola na lumapit sa mga yun. Hindi naman na rin po ako nagkaroon ng iba pang encounter kina Mang Pensyo pagkatapos nun. Pero palagi ko pa rin po silang nakikita o nakakasalubong kapag dumadaan sila sa amin papunta doon sa may ilog. Hindi rin naman po umabot man lang ng 1 taon ang pagtira namin ni Mama doon. Dahil nakahanap na po siya ng ibang trabaho, pabalik sa Maynila. Sinundo po kami ng pinsan ni Mama dahil si Mama raw po ang papalit sa kanya bilang tindera sa isang tindahan ng ukay-ukay. Mag-a-abroad na po kasi noon ang tiyahin kong yun, kaya nga po ito na rin ang nagpresentang magpapaaral sa akin. Ilang taon lang po ang lumipas ay sumunod na rin si Mama doon sa tiyahin ko. At pinasok na rin niya ang pagiging OFW para lang mapag-aral ako hanggang sa nakapagtapos po ako ng kolehiyo. At ngayon ay nagtatrabaho bilang supervisor sa isang manufacturing company. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento ng karanasan namin ni Mama noong bata pa ako. Simple lang po ito pero sana ay naaliw po kayo sa naging pakikinig nyo rito. Maraming salamat po sa Sitio Pangil para sa pagbibigay po ng pagkakataong may share ko ito. Muli ako po si Paul. Hanggang dito na lang po. Paalam.